Naranasan mo na bang makasama ang isang tao na parang nauubos ka lang sa presensya niya? Yung tipong minamanipula ang emosyon mo at laging may iniwang kaguluhan? Sa kasamaang palad, ang kasamaan ay hindi lang nabubuhay sa mga alamat o pelikula. Totoo ito, nasa paligid natin, at mas nakakatakot pa. Madalas ay nagpapanggap sa mga hindi halatang paraan. Pero wag kang mag-alala. Basta't may kaunting awareness ka, kaya mong makita ang mga warning sign at maprotektahan ang sarili mo. Ang masasamang tao, walang sungay o buntot pag dumating. Pero kita mo sa kilos nila ang tunay nilang kulay. Marunong silang mag-manipulate, manira, at samantalahin ang kabaitan mo para sa sariling kapakanan. Ang good news, hindi mo kailangang maging detective para ma-recognize sila. Noon pa man, mga sinaunang pilosopong Stoic, kagaya ni na Marcus Aurelius, ay nagbahagi na ng mga walang kupas na kaalaman kung paano matukoy ang kasamaan at protektahan ang sarili mo dito. Sa video na to, ibabahagi ko ang 10 malinaw na senyales na may kaharap kang masamang tao. Mga senyales na hindi mo dapat baliwalain. Ang mga insight na to ang magpapalakas sa iyo para mapanatili ang iyong kapayapaan at maprotektahan ang iyong lakas. Tara na't alamin paano gumalaw sa mundong to ng may kaliwanagan at kumpiyansa. Ready ka na? Simulan natin. Numero 1, palaging nang mamaniobra. Sabi ni Seneca, "He who has many fears also has many things to manipulate." Hindi lang ito paalala, kundi babala sa lakas ng manipulasyon kapag napunta sa maling tao. Hindi sila namumuhay sa integridad, bagkus pinalalabo nila ang realidad. Ang kasinungalingan ang pinaka-epektibong sandata nila. Naalala ko, nung may kasamahan ako sa trabaho, na una kong pinagkatiwalaan. Sa harap ng iba, puro papuri at pasasalamat sa akin. Kaya feeling ko, recognized at valued ako. Pero sa likod ng lahat, dahan-dahan niya akong sinisiraan, pinalalaki ang maliliit na pagkakamali ko para sa management. Nang napansin kong may malit hinarap ko siya, kalmado niyang sinabi na tinutulungan lang daw niya ako para mag-improve. Napatanong tuloy ako sa sarili ko, ako ba ang may problema? Nag-alinlangan tuloy ako sa sarili kong kakayahan. Pero ang totoo, hindi niya ako tinutulungan. Pinapalabas lang niyang kailangan ko siya para maging enough. Ganito ang galawan ng manipulasyon. Hindi lang nito pinapalito ang isip mo. Kinakain pa nito ang kumpiyansa mo. Hindi nagtayo ng ugnayan sa tiwala at katapatan, kundi ginagamit ang kahinaan mo para kontrolin ka. Madaling mabiktima kung di ka malinaw sa sarili mo. Kaya turo ng Stoic philosophy, ang panlaban dito ay kaliwanagan at self-control. Ang totoong mabuting tao, palaging itutulak kang maging independent. Hindi ka papagapusin sa kanya. Kung may taong laging inuutosan ka o hindi iginagalang ang boundaries mo, warning sign na yan. Sabi ni Epictetus, "No man is free who is not master of himself." Tumanggi kang sumunod sa laro ng manipulasyon at ikaw ang may hawak ng sarili mong pag-iisip, kilos at desisyon. Kaliwanagan at self-awareness, ang lunas sa toxic nilang impluensya. Hindi mo kailangang makipagtalo. Lumayo ka at hawakan ang kalayaan mo. Numero 2, maskara ng karisma. Paalala ni Epictetus, hindi lahat ng maganda ang labas ay maganda ang loob. May mga taong sobrang charming, parang laging galing sa pelikula. Nakangiti, malambing magsalita, parang espesyal na espesyal ka. Pero kapag tiningnan mo ng mabuti, may agenda pala sa likod ng charm na iyon. Ang karisma, pag totoo, maganda. Nakakabuo ng tiwala at malalim na koneksyon. Pero sa maling tao, sandata ito para lokohin ang iba. Marunong silang sumungkit ng puso, ligawan ang damdamin mo gamit ang mga planadong salita, at magpanggap na best friend mo, dream partner, o mentor.
Pero tulad lang ito ng magarang balot na walang lamang maganda. Sabi ni Marcus Aurelius, "The soul becomes dyed with the color of its thoughts." Hindi lang sila nagmamanipula. Ginagamit nila ang charm para ilihim ang tunay na likas na ugali nila. Makasarili, sinungaling, at mapanlinlang. Pansinin kung paano sila kumilos sa mga taong wala silang mapapala. Maaring maganda ang sinasabi, pero kilos pa rin ang magpapakita ng tunay na karakter. May kilala akong kaibigan dati. Palangiti at palabati. Pinaparamdam na mahalaga ang lahat. Pero dumaan ang panahon, nadama ko ang papuri niya ay panandalian at para lang makakuha siya ng kapalit. Kapag wala nang mapakinabangan, bigla na lang siyang lalayo at sisiraan ang dati niyang pinuri. Paano babaklasin ang mahika nila? Huwag mo baliwalain ang pakiramdam mo. Kung parang may mali, pakinggan mo yun. Umaasa sila na palalampasin mo ang red flag basta dala ng charm. Pero sabi ng Stoic philosophy, ang kabutihan ay hindi nangangailangan ng maskara. Ang totoo, laging makikita, kahit walang kinang. Numero 3, walang konsensya sa pagsisinungaling. Sabi ni Marcus Aurelius, nothing should be done if it isn't right, and nothing should be said if it isn't true. Pero para sa masamang tao, ang katotohanan ay sagabal lang. Hindi sila basta nalilingat. Kasanayan na nilang magsinungaling para makuha ang gusto nila. Kapangyarihan, takasan ang kasalanan, o baguhin ang pananaw mo. Halimbawa, may kaibigan kang laging gumagawa ng kwento para magmukhang magaling. May pagkakataong kinuwento niyang siya lang daw ang nag-manage ng malaking project. Pero nung chinik mo, wala naman sa records. Pag hinarap mo sila, sisihin ka pa at ililihis ang usapan. Ganyan ang galaw ng master manipulator. Pagpapalinlangin ka sa sarili mong alaala. Unti-unting kinukutkot ang tiwala mo sa sarili. Pinapalabas nilang sila lang ang tama para solo nilang kontrolin ang kwento. Ang mga kasinungalingan nila kailangang tinatakpan ng panibagong kasinungalingan. Pero mahina ito. Madaling mabuking. Para maprotektahan ang sarili, laging pansinin ang inconsistency. Nagbabago ba ang kwento nila pag naiipit? Swak ba ang gawa sa salita? Turo ng Stoics. Ang simbol ng tunay na karakter ay gawa hindi salita. Kapag laging mali ang kwento't kilos nila, pahalagahan ang obserbasyon mo. Huwag matakot magtanong, humingi ng malinaw na paliwanag, at huwag mahiyang lumayo kapag paulit-ulit ang kasinungalingan. Ang totoo, tunay na lakas ang pagkontrol sa sarili at paglayo sa kahit anong nakakabawas sa werte at kapayapaan mo. #4. Walang empatya. Sabi ni Seneca, tao ay likas na panlipunan, hindi para sa sarili lang. Ang empatiya ang nagsisilbing tulay sa bawat isa para maramdaman natin kung anong pinagdadaanan ng ibang tao. Pero para sa mga tunay na malisyoso, parang props lang ang tao sa laro nilang makasarili. Hindi talaga sila interesado sa kaligayahan o problema mo, kung hindi ito tungkol sa kanila. Lilipas lang ang ilang sandali at may kaibigan kang lalapitan mo para maglabas ng saloobin. Pero imbes na makinig, biglang ibabaling ang usapan. Yun lang. Mas grabe pa nangyari sa akin kanina. Hindi ito tsamba lang, kundi pattern na. Hirap silang iangat ang sarili sa laylayan ng sariling interes para makiramdam sa sitwasyon ng iba. Nagpapakita ito bilang malamig na indifference. O minsan pa nga, parang natutuwa pa sila sa pagkadapan ng iba. Ang empatiya, hindi lang basta nice to have. Ito ang pundasyon ng malalalim na relasyon. Kapag wala nito, nagiging one-sided at pagod na pagod kang makipag-ugnayan. Ang masama pa, ginagamit pa nila ang kakulangan nila nito para kamit silbihin ang sariling agenda. Minsan, magpapanggap silang concern. Pero pag hindi na nila kailangan, lalabas din ang tunay.
walang pake. Sabi nga ni Marcus Aurelius, "No more arguing about what a good man should be. Be one." Kaya kung may kaharap kang ganito, mag-set ng boundaries, ingatan ang kapayapaan, at never mong hayaan na ang lamig nila ay sirain ang halaga mo. Hanapin ang relasyon na may mutual respect at empathy, yung sama-sama sa hirap at ginhawa. Dahil ang tunay na connection, bunga ng empathy, hindi pagpapaganansya. Bago tayo magpatuloy sa susunod na senyales, kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel. Kung trip mo ang ganitong content, mag-comment ng "I see the signs." Tara, patuloy tayong matuto. #5. Gutom sa control. Para sa isang masamang tao, hindi lang ugali ang pagiging controlling. Parang oxygen nila yan. Gusto nilang kontrolin lahat. Relasyon, iniisip mo, pati ang pinakamaliit mong desisyon. Sabi nga ni Marcus Aurelius, ang isipan mo ay nasa ilalim ng iyong kontrol, hindi ng panlabas na mga pangyayari. Pag na-realize mo to, mapapanatag ka. Ang tunay mong lakas ay nasa iyo. Pero ito mismo ang gustong tanggalin ng mga mapanirang tao. Dahil alam nilang kapag nakuha nila ang kontrol sa isipan mo, madaling-dali ka na ring mapasunod sa lahat ng bagay. May nakilala akong tao noon. Sa una ay parang mapagkakatiwalaan, mabait, at parang tunay na nagmamalasakit. Pero habang tumatagal, nakita ko ang kakaibang pattern. Nagsimula siyang magpasok ng mga komentong unti-unting nagpapalinlang. Pinagdududahan ko tuloy ang mga desisyon ko. At pakiramdam ko kailangan ko ang payo niya para tama ang kilos ko. Isang beses, may mahalagang proyekto na gusto kong salihan. Pinaniwala niya akong hindi ako sapat. Kesyo siya na lang daw ang manguna. Sumunod ako noon kasi napaniwala niya akong hindi ko kayang magtiwala sa sarili kong paghusga. Nang balikan ko, malinaw na gusto lang niya akong manatili sa ilalim ng kontrol niya para siguradong hindi ko siya kayang lampasan. Ang mga taong ganito, hindi lang nais impluwensyahan ang kilos mo. Baon sila sa layunin na sakupin, pati ang iniisip at nararamdaman mo. Gagamitin nila ang guilt, hiya, o matatamis na salita para tuluyan kang umasa sa kanila. Hindi sila invested sa paglago mo. Importante lang sa kanila ang manatili kang hawak nila. Habang tumatagal, dududa ka na sa sarili mo, sa kakayanan at halaga mo, hanggang sa dahan-dahan nang mawawala ang pagiging malaya mo. Sabi nga ni Epictetus, ang tunay na layunin sa buhay ay kalayaan, at nagmumula yun sa pagtangging kontrolin ka ng mga bagay sa labas ng impluensya mo. Alam na alam ito ng mga mapanirang tao. Kaya gagawin nila ang lahat para ikulong ang isipan mo. Pero hindi ka obligadong mamuhay sa ganitong paraan. Karapatan mo ang tumanggi sa mga laro nila. Tanungin mo sarili mo, tugma ba ito sa mga pinahahalagahan ko? Gawing kompas ang tanong na yan para gabayan ang mga desisyon mo. Ang iyong pagiging malaya, ang pinakamalaking lakas mo. At walang sino man ang may karapatang bawiin yon sa'yo. Paalala ni Marcus Aurelius na ang kalidad ng iniisip natin ang nagtatakda ng kaligayahan natin. Huwag mong hayaang ibang tao ang maghulma ng realidad mo o magpagduda ka sa halaga mo. Protektahan mo ang isipan mo. Dahil diyan nagsisimula ang tunay na kalayaan. Yung mga totoong nagmamalasakit sa'yo, hindi gagawa ng paraan para kontrolin ka. Mas lalo pa nga nilang tinutulungan kang magdesisyon at lumago sa sarili mong paraan. Kaya tumindig ka, panindigan mo ang sarili mo, at hayaang ang isipan mo ang maghatid sa'yo sa kalayaan na deserve mo. 6. Blame games at deflection. Sabi ni Seneca, mas gusto ng tao ang magtiwala kaysa mag-isip ng mabuti. At ito mismong ugali na yan ang sinasamantala ng mga mapanlinlang. Imbes na akuin ang pagkakamali,
gumagawa sila ng kwento para lumabas na sila ang biktima sa bawat sitwasyon. Sa pagsisi sa iba at pag-iwas sa pananagutan, hindi lang nila iniiwasan ang bawat consequence. Pinapasa pa nila sa iba ang bigat na dapat sana ay kanila. Tulad ng paalala ni Seneca, ang katotohanan ay matibay kahit walang paliwanag. Pero ang kasinungalingan, laging nangangailangan ng kwento para mapagtakpan. Imagine mo na lang na ang kaharap mo hindi marunong umako ng sisi. Sa tuwing may nangyayari, lagi niyang dinadaan sa pagpapalusot o pagpapasa ng sisi sa'yo o sa sitwasyon. Naranasan ko to mismo nang gumawa ako ng project kasama ang isang malapit na kaibigan. Nung nagka-problema, imbes na akuin ang pagkukulang niya, ako pa ang pinaikot at pinagalitan niya sa pamamaraang parang feedback lang. Ilang beses na ganun, napagtanto ko na minamaniobra lang niya ako para akuin ko lahat ng pagkakamali. Eksperto ang mga taong ganito gumawa ng kwento na nililihis ang katotohanan at pinapalin lang ang damdamin mo. Guilt trip, pang-aasar, o pagpapanggap na sila ang kawawa. Ang totoo, ginagamit lang nila ang tiwala at sensitivity mo para mapagbaligtad ang sitwasyon. Sila laging walang mali, ikaw laging may atraso. Paalala ni Marcus Aurelius, ang katotohanan, tumatayo sa sarili. Kapag naharap ka sa ganitong tao, importante na manatili kang objective. Huwag patangay sa emosyon. Manatiling nakakapit sa katotohanan. At huwag matakot magtanong o itama kung mali ang sinasabi nila. Kapag sinubukan nilang ipasa ang sisi, linawin mo ng mahinahon pero matatag. Sa approach na to, hindi ka lang makakaiwas sa mga laro nila, kundi mapapalakas mo pa ang sarili mong integridad. Para ma-handle ang mga ganitong tao, magtakda ng malinaw na boundaries. Huwag makisali sa mga game nila na umiikot lang sa pag-iwas sa responsibilidad. Tumindig ka sa totoo. Siguraduhin mong hindi nila kayang takpan ang katotohanan. Integridad at pananagutan. Yan ang simbolo ng malakas na pagkatao. Kapag palaging ayaw mag-ako ng panagutan ang isang tao, doon mo makikita ang totoong kulay nila. Bahagi ng tungkulin mo na protektahan ang sarili mong kapayapaan at umiwas sa mga laro nila. Number 7. Ang pleasure ng pain. Isa sa pinakanakakatakot na ugali ng tunay na malisyosong tao ay yung nakakahanap sila ng saya sa pagdurusa ng iba. Sabi ni Epictetus, sumama ka lang sa mga taong pinapabuti ka. Pero para sa mga ganito, hindi sila interesado sa paglago o tulong. Mas gusto nilang manira at magpakasaya sa hirap ng iba. Minsan, sobla lang to. Sarkasmong komento, pagtawa sa kapalpakan ng iba, o yung ngiti kapag may bumabagsak. Habang tumatagal, mas lumalabas ang tunay nilang kulay, hindi sila umaangat sa husay. Pero gusto nilang umangat sa pamamagitan ng paninira sa iba. May kilala akong kaibigan dati na tuwang-tuwa tuwing naririnig ang pagkakamali ng iba. Parang kinikilig pa. Isang beses, nakita kong tumawa siya ng palihim nang mapagsabihan ng boss yung isang office mate namin. Akala ko noon, normal lang. Pero nung naulit-ulit, napansin kong power trip pala ang gusto niya. Imbes na umalalay o magpakita ng simpatya, mas inuungkat pa niya ang pagkukulang ng iba para siya ang magmukhang magaling. Sabi nga ni Seneca, walang taong mas malungkot pa sa hindi natutong humarap sa pagsubok. Pero sa kanila, ang adversity ay hindi aral, kundi sandata. Wala silang tunay na na-achieve. Pero napapasaya na sila kapag napapanood nilang bumagsak ang iba. Sa ugat ng ganitong pag-uugali ay insecurity. Kailangan nilang makitang may naghihirap para gumaan ang pakiramdam nila, kahit pansamantala lang. Ang panandali ang kaligayahan, na yan ay maskara lang para sa tunay nilang emptiness. Dahil dito, binibigyan diin ng pilosopiyang stoic ang pagprotekta sa sariling self-worth at piliin ng mga samahan na tunay na nakakatulong para sa iyo.
Pansinin ang mga palatandaan. Walang pakialam. Natutuwa kapag may nahihirapan. Laging inuungkat ang pagkakamali ng iba para magmukhang superior. Umiwas ka sa ganitong tao. Kada sandaling kasama mo sila, nababawasan ang kapayapaan at halaga ng sarili mo. Piliin mong mapalibutan ng mga taong nagbubuhat sa'yo. Yung tunay na masaya sa growth mo. Hindi sumisipa pababa. Sila yung respetado ka. Ini-encourage kang maging best version mo. Ang totoong saya ay di nakukuha sa paghihirap ng iba. Nasa pagtutulungan at totoo at makabuluhang relasyon. Number 8. Isolasyon bilang sandata. Sabi rin ni Marcus Aurelius, likas sa tao ang magtulungan. Lakas natin ang pagkakaisa, shared experiences, at suporta ng mga nagmamalasakit sa atin. Pero para sa mga mapanirang tao, ito mismo ang gusto nilang sirain. Isa sa mga pinakamalakas nilang sandata ay ang pag-isolate. Ilayo ka sa pamilya, kaibigan, o support system. Kapag wala kang karamay, madali kang kontrolin at manipulahin. May naging kaibigan ako noon na parang sobrang bait at tunay na nagmamalasakit. Pero over time, napansin ko ang mga patagong komento niya tungkol sa mga malalapit sa akin. Hindi ka naman talaga hinahalagahan ng best friend mo. Or, ako lang talaga ang nakakaintindi sa'yo, hindi pamilya mo. Akala ko noon, nag-aalala lang siya. Pero habang tumatagal, dumalas na ang ganito niyang pahayag. Unti-unting nakuha niya ang tiwala ko. Sabay sinira ang relasyon ko sa mga totoong nagmamalasakit sa akin. Mahinahon, pero kalkulado ang approach. Unti-unti kang inilalayo sa mga taong pinaka-importante sa'yo. Hindi aksidente. Taktika ito ng mga toxic na tao para iparamdam na sila lang ang merong genuine concern. Kapag napalayo ka na sa lahat, mas madali kang makokontrol. Pero ito ang ayaw nilang malaman mo. Totoong lakas ay galing sa connection. Malalim, matibay na relasyon. Unity ang pundasyon ng tatag. Kapag napansin mong palagi kang malungkot o parang napag-iiwanan ng mga mahal mo sa buhay, tumigil ka sandali at mag-isip. Suriin ang sitwasyon. Magtiwala sa intuition mo. At huwag matakot lumapit sa mga tunay na malapit sa'yo. Sa pamilya, sa kaibigan, sa mga pinagkakatiwalaan mo. Dahil sila ang tatag at pundasyon mo kahit anong mangyari. Paalala ng Stoic philosophy, hindi tayo nilikhang mag-isa. Bahagi tayo ng isang mas malaking komunidad. At sa tunay na relasyon tayo, humuhugot ng lakas. Huwag mong hayaang agawin ng iba yun. Protektahan mo ang mga koneksyon mo at makakahanap ka ng lakas para lagpasan ang kahit anong manipulasyon. Number 9. Jealous in disguise. Ang inggit ay lason sa damdamin. Pero mas delikado to kapag itinago sa anyong kunwari, concern o malasakit. Minsan pinaalalahanan tayo ni Seneca na ang inggit ay parang ulcer ng kaluluwa. At para sa mga nagkikimkim nito, madalas ang kanilang payo o pansin ay hindi talaga para palakasin ka, kundi para pahinain ang kumpiyansa mo. Hindi nila matanggap ang kasiyahan o tagumpay ng iba. Nakatago sa anyong parang tumutulong o nagbibigay ng papuri, pinaparamdam nila sa iyo na kulang ka pa. Nagtatanim ng pagdududa sa sariling halaga mo. Mayroon akong kaibigan dati na parang sobrang invested sa mga achievements ko. Pagkatapos kong matapos yung isang malaking proyekto na sobrang ipinagmamalaki ko, sabi niya, ayos yan. Pero siguro sa susunod, mas push mo pa yung sarili mo para mas mataas ang maabot mo. Noong una, akala ko totoo yung payo. Pero noong pinag-isipan ko, may laman yung boses niya. Parang may bahid na hindi para itaas ako, kundi para maliitin ang nagawa ko. Akala mo simpleng comment lang. Pero ang totoo, paraan pala yun para iparamdam na hindi ka sapat. Madalas silang magbigay ng compliment na may kasamang pag-urong. Ang taong naiinggit,
Madalas hindi ka aatakihin ng harapan. Pero, magtatanim sila ng konting pagdududa sa isip mo. Para ikaw na mismo ang magtanong kung deserve mo ba yung tagumpay mo. Pwede silang magsabi ng, magaling ka, pero huwag kang masyadong ma-excite. Lagi namang may room for improvement. O kaya, ang galing mo, pero narinig ko, may ibang gumawa rin yan at mas maganda pa yung result. Hindi ito tunay na malasakit. Estratehiya ito para hilain ka pababa. Hindi kayang ipagdiwang ng mga naiinggit ang liwanag mo kasi naalala nila ang mga anino sa sarili nila. Gusto nila makitang lumiit ka. Hindi kasi nila matanggap na nangingibabaw ka sa kanila. Sabi nga ng pilosopiyang Stoic, dapat nating pagkatiwalaan ang kutob natin. Kung may kakaibang naramdaman ka sa papuri o payo ng ibang tao, pakinggan mo yun. Baka may nakatagong layunin ang sinasabi nila. Ang totoong mabait na tao, itataas ka, pupurihin ng buong puso, at hihikayatin kang magpatuloy. Sa kabilang banda, ang naiinggit, ginagamit ang mga salita para kontrolin ang emosyon mo at pahinain ang kumpiyansa mo. Para protektahan ang sarili, magtakda ka ng malinaw na hangganan at huwag mong hayaang maliitin ka ng kahit sino. Paligiran mo ang sarili mo ng mga taong totoo ang tuwang dala pagka ikaw ay nagtatagumpay. Yung hindi lang nagpapasikat sa'yo, kundi tinutulungan ka pang maabot ang bagong taas. Tandaan, hindi mo kailangang papagdilimin ang sariling liwanag para lang maging komportable ang iba. Manindigan ka sa halaga mo at hayaang magliwanag ang liwanag mo. Number 10, ang walang pagsisising puso. Isa sa pinakakita at klarong tanda ng masamang tao ay iyong walang pusong nagsisisi. Itinuro ni Marcus Aurelius na huwag nating sayangin ang oras sa pagdiskusyon kung ano dapat ang isang mabuting tao. Ang mahalaga ay kumilos tayo para mapabuti ang sarili. Pero kabaligtaran ang ginagawa ng masasamang tao. Kapito ko sila sa sirang gawi. Hindi marunong umamin ng mali at walang balak ayusin ang nagawang pinsala. Nabubuhay sila sa pagtanggi at puro palusot. Palaging pinalalabas na hindi sila ang problema. Isipin mo yung kakilala mong laging may dahilan sa bawat pagkakamali. Pag nakasakit siya ng iba, imbis na mag-sorry, sisisihin ang sitwasyon o ipipilit na hindi naman daw siya mas malala sa iba. Kapag sinubukan mo ipaliwanag kung paanong nakasakit ang ginawa niya, biglang iiwas sa usapan, magpapasa ng sisi o paikutin pa na ikaw ang OA. Pero ang pinakamatindi rito, never talaga niya binabago ang sarili niya. Para sa kanila, ang pagninilay-nilay at pag-amin ng kamalian ay kahinaan, at ang pagiging matigas ang ulo ay lakas. Malinaw na salungat ito sa Stoic philosophy. Ang Stoic, alam na ang pagsusuri ng sarili, pag-amin sa pagkakamali, at pag-aayos ng nagawang mali ay hindi kahinaan, kundi katapangan at respeto sa sarili. Ang mga taong walang pusong nagsisisi, hindi lang nakakasakit ng iba. Pinipili din nilang hindi mag-mature o umunlad. Kung malapit ka sa taong laging may dahilan, iwas sa responsibilidad, at hindi man lang nagkakabukas ng loob para ayusin ang nagawa, pag-isipan mo na, hindi lahat ng tao handang baguhin ang sarili. Protektahan ang sarili mo sa ganitong toxic relationships at ibuhos ang lakas mo sa mga taong itinataas ka. Yung may tapang tumanggap ng sarili, nilang pagkukulang at gustong gumaling. Pinaalala sa atin ni Marcus Aurelius, ituon mo ang isip mo sa mga bagay at taong nagbibigay ng kalidad sa buhay mo. So, nadaanan natin ang 10 malinaw na signs na posibleng may masamang tao sa paligid mo. Nakakatakot, di ba? Pero tandaan, ang kaalaman ang pinakamakapangyarihang sandata mo. Kaya kang manipulahin ng masasamang tao kung hindi mo sila namamalayan. Kapag nakita mo na ang mga taktika nila
hindi ka lang magpoprotekta ng sarili mo, kundi mapapangalagaan mo rin ang inner peace mo mula sa gulo nila. Tinuturo sa atin ni Marcus Aurelius na ang totoong lakas ay nakasalalay sa pagkontrol ng isipan at reaksyon natin. Huwag mong hayaang sakupin ng toxic na tao ang isip mo o sirain ang katahimikan mo. Magtakda ng hangganan, manindigan, at patuloy kang magliwanag. Dahil ang liwanag mong, yan ang pinakakinatatakutan nila. Kung nakatulong sa'yo ang video na to, i-like mo na, mag-subscribe sa channel, at comment mo rin na I see the signs para malaman ng iba na handa ka ng protektahan ng sarili mo laban sa mga negatibong impluensya. Salamat sa panonood. Kita-kits tayo sa next video kung saan patuloy pang lalawak ang wisdom mo.